Mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Magandang gabi po sa inyo. Kaninang umaga po may tumawag po sa akin at nakikiusap na kung maaari daw po ay ipaliwanag ko ulit yung tungkol dito sa neutral, sa automatic transmission. Litong-lito na raw po siya sa dami ng napapanood niya dito sa YouTube at sa FB na sinasabi naman daw po na pwede naman daw pong gamitin yung neutral. Wala naman daw pong masama. Mga kapatid, wala rin naman ako sinasabing masamang gamitin ng neutral. Pero sa totoo lang po, ang neutral po ay stand-alone yan sa ating mga automatic transmission. Hindi mo namamalayan, nagagamit mo yan. Minsan nga lang, napakabilis. Parang ganun lang, nagagamit mo siya. Yung function na yon, nagagamit mo yan, pero merong mga bagay na hindi mo po dapat gawin sa iyong automatic transmission na ia-apply mo ngayon itong neutral. Pag-uusapan po natin yan. Mga kapatid, ang pagkakadesign po kasi sa neutral ay upang ihiwalay mo itong puwersa, itong ikot ng makina sa iyong transmission. Walang force na matatransfer mula sa makina papunta sa transmission, papunta sa iyong mga gulong. At kapag din po, halimbawa, pupunta ka sa drive at pupunta ka sa reverse, halimbawa, ikakambyo mo. Okay, drive, aabante ka, tapos magmamaniobra ka, pihit ng manibela. Tapos habang umaabante ka, ilalagay mo kagad sa reverse. Mga kapatid, nadadaanan mo yung neutral. Kaya nga sabi ko, hindi mo lang napapansin eh. Dadaan at dadaan ka doon. Kapag ka ikaw ay nasa reverse, bigla mong nilagay sa drive, nako, maraming sisirain yon. Kasi yung biglang ganun yon, nag-i-engage, nag-disengage po yung mga pyesa doon sa loob ng iyong automatic transmission. Lalong-lalo na sa reverse. Dalawang clutch packs ang gumagana dyan kasi dalawang planetary gear din ang umiikot dyan kapag ka nilalagay mo sa reverse. At kung hindi ka pa humihinto yung ngayong sasakyan, patuloy ka pang umaatras, inilagay mo kagad dun sa drive, no? Delikado po yun, makakasira yun. Kaya nga ang ginagawa ng iba dyan, yung talagang maiingat, pag atras niya at nandoon na, nakaatras na siya, nakapreno na siya, dadaan sa neutral yan, hindi naman niya kagad dinediretso sa drive. Marahan lang. Kasi talagang makakasira po yan ng transmission. Meron na rin pong nagsabi na bakit daw po nilagay pa yung neutral kung hindi naman magagamit. Tulad nga po nung sinabi ko po sa inyo, kung halimbawa nasa drive ka, pumunta ka sa reverse, dumadaan ka sa neutral eh. Ngayon, hanggat maaari, wag mo munang idiretso kagad doon sa reverse. Padaanin mo muna kahit sandali kasi yung mga engagement, yung pag-actuate ng mga solenoid dyan sa loob ng iyong automatic transmission, nabibigla mo yan eh. Hanggat maaari, idaan mo muna sa neutral para hindi mapuwersa ang iyong automatic transmission. Sa maraming mga vlogs ko po tungkol dito sa automatic transmission, marami pa akong ginamit ng mga examples at nandun ipinapakita po natin kung paano gumagana ang isang automatic transmission habang siya ay naka-neutral. Balikan nyo po yon, panuorin nyo po ulit. At doon naman po ay ipinapakita ko po lahat. Ngayon po, wala po akong sinasabing bawal mag-neutral. Hindi ko po pwedeng sabihin yon dahil kahit naman ako, nagagamit ko yon sa maraming pagkakataon. Ni minsan, hindi ko po sinabing bawal mag-neutral. Tulad nga po, nung kasabihan, kotse mo yan, sasakyan mo yan, lahat ng gusto mong gawin ay magagawa mo. Your car, your rules. So, ang command naman yan, ang lahat naman ng desisyon ay nasa sayo. Kaya wala pong pwedeng pumigil sa inyo kung ano ang inyong mga gustong gawin. Pero meron din po talagang mga bawal na ito po ay napatunayan naman na talagang pwede kayong maaksidente at pwedeng mapabilis ang pagkasira ng inyong mga sasakyan. Kung halimbawa, gusto nyong magpahinga sa inyong kotse, pagod ka na antok ka na sa biyahe, itabi mo ang sasakyan mo, ilagay mo sa park at huwag mong ilalagay sa neutral. Ngayon, kung ikaw ay nandoon sa driver side, nakaupo ka, nasa driver seat ka, huwag mo nga hawakan ang cambio mo kung ikaw ay magpapahinga. Ilagay mo sa park, i-handbrake mo, i-foot brake mo, or yung electronic parking brake, ilagay mo doon at alisin mo ang kamay mo doon sa cambio. Dahil pwedeng habang ikaw ay nagpapahinga, naidlip ka na, nanaginip ka, bigla mong nahila ang iyong lever at napunta dun sa drive, napunta dun sa reverse, napakadelikado po nun. Tapos sabihin na natin, yung panaginip mo, nandun ka talaga sa sasakyan, naapakan mo pa yung accelerator, pwede pong mangyari yan. Kasi po, merong mga lever, mga kapatid, na yung kanyang shift lock nandito sa harapan mismo nung hinihila, nung cambio, nung lever. Yung mga Montero nung araw, ganun po yung design. So ito, halimbawa, napaglaruan mo or naidlip ka pero napindot mo sa hindi inaasahang pagkakataon, tapos nahila mo, kakambyo po yan eh. Unang-unang pupuntahan yan, reverse eh. Tapos ayun na, naalimpungatan ka, naapakan mo accelerator, o kung ano man yung mga bagay na magdudulot ng aksidente,
Kaya po, napakadelikado. So halimbawa, ayun, nahila mo, napunta sa reverse. Karamihan, ang kanilang habit, nire-revolusyon pa. Bro, ayun na. Aatras yun. Tapos nalito ka na. Di ba? Nalito ka na. Hindi na makapag-multitask ang isip mo. Hinila mo pa. Napunta naman ngayon sa drive, umabante. So yun yung mga kaso nung araw na SUA daw. Pero driver's error. So mga kapatid, kung magpapahinga ka sa sasakyan mo, alisin mo ang kamay mo doon sa cambio, doon sa lever, at ilagay mo sa park, i-handbrake mo, magpahinga ka hanggat gusto mo. Pero lagi kong sinasabi, palitan mo lagi ang iyong automatic transmission fluid para humaba ang buhay ng automatic transmission mo. So mga kapatid, dahil doon nakalagay ka sa park, meron lock yun. So hindi siya talaga abante, nakalock yung iyong mga gulong. Dahil yung transmission, papunta yan sa propeller, papunta yan sa mga gulong at nakalock yung parking foul doon. So tulong yun kasabay nung iyong handbrake. Kung gusto mong gawing pahingahan ang sasakyan mo. At kung iyan ay ipapark mo na, iiwanan mo na, ilagay mo yan sa park, wag mo po yung iiwanan sa neutral. Kung ano't ano man ang mangyari, magkaroon man ng lindol or nabanggayan ng ibang sasakyan dahil sa labas ka nagpapark, hindi yan basta-basta aabante at hihinto po yan. Hindi mo rin dapat gawin na habang ikaw ay tumatakbo ng mabilis, halimbawa 100 kilometers per hour ang takbo mo. Ngayon, ang nasa isip mo, gusto mong makatipid sa fuel. Ang gagawin mo ngayon, tumatakbo ka ng mabilis, ilalagay mo sa neutral. Ano po ang pwedeng mangyari doon? Masisira talaga, mawawasak po ang transmission mo. Bakit po? Ito, tignan nyo. Tumatakbo ka halimbawa ng 60 kilometers per hour. O ito, yung may dotted line na red na yan, 120 or 90 or 100. Ayan po, tumatakbo ka. Tapos bigla mong inilagay sa neutral. Normally kasi pag 100 ang takbo mo, ang RPM mo nasa 3,000 or 2,500. Nasa 100 ka or 120, bigla mong nilagay sa neutral, babagsak ng 1,000 ngayon to. Nandun ka na lang sa idle RPM mo, 1,000. Okay, dahil sa nasa 1,000 ka, mga kapatid, ang pump, yung torque converter mo, pupunta doon siya sa RPM ng 1,000 RPM, pati yung transfer pump mo, doon sa transmission mo, hihina ngayon yung pump niya doon sa ATF mo, so hihina yung pressure, tumatakbo ka, umiikot ngayon yung output shaft mo kasi nandito ka ngayon sa 100. Pabagal ng pabagal yan, pero hindi ganun kadaling bumagal yan dahil nasa highway ka, ang bilis ng ano mo, ng takbo mo. So ngayon, kulang yung circulation ng fluid dahil humina nga ang ikot ng pump mo, pati ng torque converter mo, nandito ka lang sa idle na 1,000. Ikaw naman nandito, no? Mabilis, 100, pabagal ng pabagal yan. Pero mga kapatid, yung ATF, yung circulation ng fluid doon, humina yun. Kasi nga, humina itong ikot ng iyong pump, ng iyong torque converter. So wag na wag niyong gagawin yun. Na kapag kayo ay tumatakbo ng mabilis or kahit nga hindi masyadong mabilis, kahit nga 60 lang yan mabilis na yun, minimum speed na yan sa superhighway At nilagay mo sa neutral, nako, sisirain yung mga granahe, yung mga planetary gears mo doon dahil kaunti lang yung mga umiikot, yung mula doon sa oil pan na itataas, iaakyat ng iyong transfer pump, papunta doon sa iyong mga granahe, sa iyong mga gears, sa iyong mga planetary gears sa loob ng iyong transmission. Bawal yon mga kapatid. Talagang yan ay sinasabi kahit ng mga manufacturer, hindi mo po pwedeng gawin yan dahil masisira ang iyong automatic transmission. Bawal na bawal din mga kapatid na kung ikaw ay downhill or pababa, nasa bulubunduking lugar ka at every time na bababa ka sa mga bundok na yan, ikaw ay naka-neutral. Dahil unang-una yung safety mo. Kasi kahit paano, kahit automatic transmission yan, may engine brake pa rin yan. At gamitin mo yung low speed. Kung talagang medyo matarik, pababa yan, hindi mo naman kailangan magmabilis. So ilagay mo yan sa low speed. Kung kinakailangan doon sa 2, sa second gear or doon sa low, para hindi ka dire-diretsyong bumulusok. Kasi pag naka-neutral, dire-diretso yan. Gamitan mo ng preno yan, masusunog ang preno mo sa tindi ng frictions na yon at doon sa bigat na kanyang pinepreno. Ngayon, eto na yung hinihintay ng karamihan. Ang sinasabi ko nga, huwag niyong gawing habit, yung drive, neutral, ayan na yung traffic light, lalagay sa neutral kasi naka-stop na siya. Pag aabante, pag nag-green na, ilalagay sa drive. Gaano katindi yung traffic natin dito sa Metro Manila? So drive, neutral, patay sindi, yung mga solenoid valve mo, engage, disengage, yung mga clutches mo, tapos yung mga bearing mo, lahat yan, yung mga planetary gears dyan, gana, hihinto. Hindi naman ganun ang trabaho nila, hindi naman yan manual transmission Pati yung lever mo, talagang magagastado yan. Darating ang panahon dyan, yung ilaw,
Halimbawa, ikaw ay naka-drive, tapos dapat iilaw drive. Ang mangyayari, yung ilaw nandun na sa neutral. May nagawa na po kami dito. Laspag na yung lever niya. Nasa drive siya pero ang nakailaw yung neutral. Kasama din po sa madaling bumigay, pagdating ng panahon na masisira doon, torque converter. Dahil biro mo, walang pwersa, magkakapwersa, walang pwersa, magkakapwersa. Bumibigla po kasi. Samantalang kung ikaw ay naka-drive, nakapreno ka, ang umiikot lamang po doon ay yung impeller, nakahinto po yung turbine. Kasi naka-engage ka sa drive, yung turbine nakakabit sa input shaft, at kapag ka ipinreno po yan, dire-diretso yan hanggang doon sa propeller, nakahinto lahat yan. Yun lang po yung pagkakataon, mga kapatid, na ang transmission mo ay humihinto at ang umiikot lang ay yung impeller na nakakabit doon sa flywheel ng iyong makina. Kaya nga po mga kapatid, kapag po hindi mo talaga tinigilan yung drive neutral na yan, hindi naman po yan kaagad-agad masisira. Pero mas mapapadali po talaga ang pagkasira niyan. Meron nga po nag-message din sa akin, nag-comment din doon sa mga vlogs ko. Yun daw kanyang 2010 na Fortuner, hanggang ngayon daw po ay buhay pa. Wala naman daw pong problema. Sa bagay, naka 14 years na yun. So, hindi naman po ganun lang ang haba ng buhay ng mga automatic transmission. Ang dami na rin po naming nagawa dito, mga automatic transmission. Mas bata pa nga doon sa 2010 na model na yun na sinasabi mo. Mga kapatid, ito po, sabi nung isang komedyante, ito po, pakinggan nyo. At naniniwala ako sa kasabihang, ang batang masipag, paglaki, pagod. Hindi naman po ako naniniwala dyan, mga kapatid. Yan naman ay comedy lang ni Madam Ai. Pero ako po, mga kapatid, nung kabataan ko pa lang, sobrang sipag ko na hindi pa rin naman ako napapagod. Alam nyo po kung bakit? Kasi po, basta sa pamilya mo, basta pagdating sa mga mahal mo sa buhay, hindi ka mapapagod. Hanggat merong binibiyayang lakas sa'yo, binibiyayang buhay sa'yo, gamitin mo yan. Para po, maiangat mo, matustusan mo ang iyong pamilya. Pero mga kapatid, kung ia-apply mo dito sa automatic transmission, yung mga ginagawa nyo na yan na patay sindi, drive neutral, naku po, sa totoo lang, pagdating ng panahon, yung transmission mo, pagod. Yung kambyuhan mo, yung kambyada mo na yan, naku, wala na yan, gulay na yan. Kasi nga po, doon sa dapat na 100 lang sana sa normal. Halimbawa lang, example, 100 na ganyan lang sa normal within 10 years. Ikaw naman, napunta ka doon sa 100,000 kasi miyat maya, drive, neutral. Lahat ng mga pyesa doon na pinapatay sindi mo ay mabilis na mag-worn out, mabilis na magkakaroon ng wear at tear. At yan po ay masisira. Hindi naman sa lahat talaga ng pagkakataon, itong mga naka-automatic transmission na hindi na masisira. Paano kung yung masira ay yung makina niya? Ayaw na talagang umandar. So, ang trabaho ng neutral doon, ilagay mo sa neutral, itabi mo. Itulak mo para makatabi ka at makahingi ka ng tulong maipagawa mo sa sakyan mo. Ngayon, halimbawa, nalubog ka sa putik, hindi ka na makaalis, wag mo nang puwersahin, wag mo nang galitin ng engine mo. Ilagay mo sa neutral, itulak mo rin yan. O kaya ipahila mo ng konti para makaalis ka doon sa lubak na yon. Wag mo pong gagawin na iyan po ay hihilahin mo nakalagay sa neutral. Mas delikado po ito doon sa pinag-usapan natin kanina. Kasi ito kahit paano, may pump, si-circulate ng fluid. Doon po wala. Aandar ngayon yan, ng halimbawa, hinila yan 60 kilometers per hour or 40 o sabi mo na kahit 30, sobrang haba naman ng kanyang tinakbo, walang magsisirculate na fluid doon, masisira po ang inyong transmission. Kung gusto nyo, tanggalin nyo yung propeller, hilahin nyo. Wala pong magiging problema yon. Or, eto pa po, itulak nyo. Kung 8 kilometers, kung 10 kilometers, itulak nyo. Wala naman pong problema doon kasi hindi naman tatakbo yun ng 20 or 30. So, mapapagod din kayo babagalan nyo din yan. Gusto ko lang po sabihin dito mga kapatid, hindi po pwedeng ilahin ang mga automatic transmission kung ito ay mabilis at mahaba yung kanyang lalakbayin. Makakasira po yan sa inyong automatic transmission. Alam nyo po ba yung torque converter? Parang neutral din yan Hindi po sila konektado. Yung impeller, saka yung turbine, saka yung stator, wala po silang koneksyon. Ang nagkakaroon sila ng relasyon ay dahil doon sa fluid coupling. So yung fluid coupling po na yon, pag ikot nitong impeller, magkakaroon ng centrifugal force. At yung centrifugal force na yon ang magpapaikot dun sa turbine at imumultiply ngayon yung torque ngayon nung stator. So ganun lang po yon. Ngayon, kung nandoon ka sa idle speed, halimbawa nasa 1,000 or mas mababa pa dyan, parang naka-neutral lang yon. Kasi yung fluid hindi niya kayang paikutin itong turbine dahil itong turbine nasa kanya na lahat yung load papunta dun sa transmission Hindi niya kayang paikutin yan kung ikaw pa ay nakapreno. Ngayon, kung halimbawa, inaapakan mo na
yung accelerator, medyo tumataas na yung RPM na ito at nakapreno ka pa, nakadrive ka, mararamdaman mo yan eh. Gusto niyang umabante. Kaya nga po sa automatic transmission, bawal gamitin ang dalawang paa. Kasi i-revolution mo, nakapreno ka rito, hindi po pwede yun. Masisira po talagang yung automatic transmission. So yun, parang naka-neutral lang siya, pero naghihintayan ng command doon sa driver. Ganon din po sa ating mga automatic transmission. Doon po sa mga hindi po naniniwala sa mga vlogs ko tungkol po dito sa automatic transmission, hindi naman po kaagad-agad masisira ang inyong automatic transmission. Kasi nga po, sa dami ng experience namin dito sa shop, karamihan po, nung may mga naging problema dito, ay yun nga po itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung susunod din naman po kayo, kung paniniwalaan nyo po yung mga sinasabi ko, wala rin naman pong magiging negatibong epekto para sa inyo. Yun nga lang yung iba, kaya lang naman po talaga sila medyo nagre-react. No? Sabihin natin, hindi sila pabor doon sa mga sinasabi ko. Dahil nga po ang sabi po nila, kung naka-drive at naka-traffic, kung 3 minutes yan, pagod na raw po yung mga paa nila. So ilalagay nila sa neutral. Ayan. O kaya, inaantok daw po sila kung naka-drive, naka-preno, baka do delikado. O, di ba? Inaantok na kasi sila, nagda-drive pa. So, kaya po nilalagay nila sa neutral. So, yung iba, ang sinasabi naman, mag-o-overheat daw. Kung palaging naka-preno, tapos naka-drive, hindi po eh. Kasi po, ang pag-o-overheat po ng mga ATF natin dyan sa ating automatic transmission, yung pong matinding fluid coupling, yung matinding trabaho niya, doon po talaga umiinit yung ating mga fluids. Pero kung nandiyan lang sa RPM na yan, hindi po magkakaroon ng pag-init ng ating mga automatic transmission fluid. Pero alam niyo po, yun lang time na yun na nakapreno ka, nakadrive ka, doon lang magpapahinga ang iyong automatic transmission. Lahat po yun ay nakahinto except doon sa, tulad nga yung sinabi ko sa inyo, except doon sa impeller na pinaiikot ng makina. So yun lang yung time na magpapahinga ang inyong automatic transmission, huwag nyo na ipagkait. Sandali lang naman yun eh. Halimbawa, bigyan mo lang siya ng 3 minutes. So, every time na natatraffic ka, o sabihin mo 2 minutes, bilangin mo yan, may pahinga ang iyong automatic transmission. Hindi katulad nung palaging naka-neutral yan at marumi na ang iyong automatic transmission fluid, magagasgasan doon. Dikit-dikit naman talaga yan eh. Kaya lang naman sila, hindi talaga nagkakaroon ng matinding gasgasan dahil doon sa fluid. Ngayon, pag nag-engage pa yan, magkakadikit na yan, didiin pang ganon. Kaya ngayon gumagana yung ating mga clutches dyan. Kaya po kung halimbawa, ganun nga po ang nangyari, nakadrive ka, tapos parang pag binibitawan mo ng konti yung preno mo, gustong umabante, ang akala po nung iba ay katulad doon sa mga manual transmission na naka-engage yung flywheel, yung clutch lining, saka yung pressure plate. Ang akala nila may magagasgasan doon. Hindi po. Sa automatic transmission, yung nararamdaman nyo na parang gusto niyang umabante, iyon po ay yung epekto ng process ng fluid coupling. Iyon po yung centrifugal force na inilalabas nitong impeller papunta dito sa turbine. Yun nga lang, yung turbine, meron pang nakakabit sa kanya na stator na mag-multiply ng torque. Kaya pag tinaasan mo ang RPM mo, talagang iaabante ka niya ng matindi. At lalong titindi yung trabaho ng fluid coupling. Kaya yung akala ng iba, napupudpod yung kanilang mga clutch lining kapag nakadrive at nakapreno ka, hindi po totoo yun. Kung talagang hindi kayo mapipigil, na lagi kayo magpapahinga sa sasakyan nyo, sa mahabang panahon, nasa park yan, nasa neutral yan, o kaya gagawin nyo pa rin yung inyong habit na drive, neutral. O ito po, may papayo ko sa inyo. Gumamit po kayo ng magandang mga ATF. O ayan, nag-commercial na po ako. I-endorso ko po sa inyo to dahil lahat po ng mga ginagawa namin dito, mga automatic transmission, kapag po ito ay na-overhaul na namin, na-rebuild na namin, ito po ang nilalagay ko. Hindi po ako gumagamit ng ibang klaseng automatic transmission fluid. Kung yung katapat ng WS, meron din pong katapat, si Repsol, para doon. Kaya lang, dahil sa maselan si Toyota, kapag po ang ginawa namin, in-overhaul namin, ni-rebuild namin ay mga Toyota na transmission, Toyota lang din po ang inilalagay ko para makaiwas po tayo sa problema. Kasi itong mga Toyota na to, masyado pong maselan. Kung WS, mas manipis, fully synthetic na ATF, yun po ang ilalagay natin. Kung T4 naman, medyo makapal ng konti dun sa WS, yun po ilalagay natin. Pero other than Toyota, Repsol po ang inilalagay namin. Oo nga. At saka ikaw din, BF. Ang isang babaeng hindi tinutumba ng problema at panahon. Naku, best friend, naniniwala rin kasi ako sa kasabihang ang babaeng hindi natutumba ay dating konduktora. May ganon? O yan mga kapatid, yun daw babaeng hindi natutumba
ay dati daw konduktora. Pero mga kapatid, kasi ito pinapanood ng asawa ko kagabi, kaya naisipan ko na isingit dito sa aking vlog. Kaya po mga kapatid, sana po makakatulong sa inyo yung mga tinatalakay ko dito sa vlog. Tulad na sinabi ko kanina, your car, your rules. Kaya po, sana po ay makatulong lang. Kung ayaw nyo naman pong tanggapin yung mga sinasabi ko, peace po tayo. Ang importante po dito, yung mapangalagaan natin ng inyong mga automatic transmission. Sa totoo lang, pabor sa amin kung kayo ay masisiraan. Marami akong maibebentang fluid, marami akong magagawang transmission, kikita po kami. Pero ang habol natin dito, mapangalagaan nyo at tumagal sa inyo nang hindi na kayo magastosan ng malaki. Kasi napakamahal po ngayon na magpa-rebuild ng automatic transmission. At ang problema, kung wala pang mabibiling rebuilding kit, ay bibili po kayo ng mga surplus na buo o kaya mga brand new transmission na mas mahal pa doon sa halaga ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.